Lumabnaw na umano ang sinusulong na impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte ayon sa mga ulat mula mismo sa loob ng Kamara. Matapos ang sunod-sunod na batikos mula sa publiko at ilang mambabatas, unti-unti na raw nawawala ang suporta sa reklamo laban sa Vice Presidente. Itinuturing ito ng ilang analis bilang indikasyon ng kahina-hinalang motibo sa likod ng isyu na posibleng may halong politikang personal. Sa gitna ng paglilinaw at pagsisiwalat ng ilang aliado ni VP Sara, lumutang ngayon ang pangalan ni na Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Taubalos na umunin nasa likod ng presyo para pagkasikin ng Vice Presidente. Ayon sa ilang insider, palisa na raw ang kampo ng Pangulo sa bansa, samantalang tila nagpapakita ng pang-iipit sa kanilang dating kaaliado habang uminit ang sitwasyon. Nananawagan ang publiko ng hinaw at pananagutan mula sa pamahala, maging ang senior lawmakers ay nagbayag ng suporta sa ilang investigasyon upang matukoy kung may pag-abuso sa kapangyarihan. Sa ngayon nananatiling matataas sa pwesto si VP Sara at sinasabing handa siyang harapin ang legal na proseso basta't patas at makatarungan. At yun ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigaling mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito lamang sa Tunay na Boses ng Masa. Vice President Sara Duterte tumakas daw or tatakas? Ano na naman ba tong balitang ito na pinapalabas ng ibang mainstream media na itong si Vice President Sara Duterte ay tumakas na? At ito, panoorin po natin ang harap-harapang pangsupalpal ni Cayetano at ni Senator Bato de la Rosa sa mga pro-impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe talaga, no? Grabe yung mga pangyayaring naganap kahapon sa hearing na to. Pero ang pinakamalala dito, yung mga issue na ibinabato pa rin kay Vice President Sara Duterte. At talagang nagsagawa pa ng tawag dito, nagsagawa pa ng rally itong mga makakaliwa. Malapit talaga, iba rin in fairness din may talagang may pondo kayo sa mga rally nyo Talagang umaano kayo kumakabig kayo ng kumakabig kayo ng malupit Oo, iba din So yun nga mga banateros, mga kabiyaya, talagang supalpal lang inabot ng mga pro-impeachment. Siyempre, sino pa ba yung mga pro? Dyan si Alvirus at yung si Pimentel na mga pro-impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman na natin kung ano yung mga dahilan nila. Siyempre may mga may mga dream, may mga pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Pinakamalupit nilang makakalaban at talagang alam nilang dudurugin sila ay etong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang pinagtutulong-tulungan na nila na mawala or mahalis sa kanilang daanan patungo sa kanilang minimithing pangarap. Tangina, pangarap. Pangarap nyo maging presidente, bakit? Pangarap ba namin na maging presidente namin kayo, mga ulul? Minsan di namin pinangarap at hindi sumagi sa utak namin na maging presidente si Raisa May, hindi. Si Lisa Hontiveros. Pinagsama Lisa Hontiveros. Hawig naman tsaka iisa lang din ugali kaya okay lang. Samantalang may sumasabit Samantalang bago tayo mapunta doon ay may mga ipapakita ako sa inyo ng mga picture. Eto nga sabi ni aming kaibigan na poging-pogi na si Greco Belhica ay eto nga sa impeachment ni CJ Corona, merong 50 million bigayan kada senador. Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay tumataginting lamang na 150 million kada pirma ng congressman. Yan ang problema.
ang tanong dito, bakit ang daming bukod sa hangarin nila? Kasi hindi rin basta-basta maglalaro ang mga politika na hindi talaga nila napapakinabangan ng gusto. Hindi kaya may mga senador din na nabahagian ng 150 million? Tanong lang naman. Kasi yung iba obvious na no? Yung ibang mga, yung ibang senador dyan, hindi na ako magpapangalan. Yung ibang senador dyan, atat na atat. No, atat na ma-impeach si Sara, baka talagang naambunan din ni Prime Minister Martin Romualdez. Prime Minister. Ulol, hindi rin namin pinangarap na maging Prime Minister ka namin. Naku po, baka kung si Marcos iipunin ng tubig para magamit sa tagtuyot, baka si Martin Romualdez ipunin ng, excuse me ipunin ng tae para ipangpataba sa mga halaman. Yan ang mahirap dyan. Kaya, naku po, sabi nga nila, like father, like son. So dito, like pinsan, like pinsan. Pinsan, like pinsan. Ang galing, no? Meron tayong magagawa. At magagawa pa. Ang tubig kapag umulan, iipunin. At gagamitin sa araw ng tagtuyot. Kay Martin Romualdez, hindi naman. Tayo ay may magagawa at magagawa pa. Iipunin natin ng mga dumi ng tao at ipangpapataba sa mga palay, sa mga halaman para makatipid tayo ng abono. Ay, nako po. Hindi ko alam talaga kung anong mayroong utak kayo, no? So, eto pa. Yan. Eto, malupit, 285. Tumukod kay Romualdez, resibo ng Unity sa camera. Yun po, may Unity na. Tanga na, isang mukha na lang kayo lahat dyan, no? Alam mo, pag pinagtatanggal mo yung ulo nila, buhaya lahat ng mapapalit, talagang bagay sa lahat. Talagang kontrolado ni Tamba yung Congress, no? Kahit din naman ako kaya Martin Romualdez, ambunan mo naman kami. Mayayaman na yung mga kongresista, baka kaming mga vlogger pwede naman. Hindi ka na namin babanatan. Ipopromote ka namin dito. Kahit pwede na sa akin 10 million, hindi naman nagaman sa pera. 10 million, hindi ka lang namin babanatan. Wala lang, hayaan nga namin sa ginagawa. 10 million. Pag nakuha ko na yung pera, banat ulit sa'yo. Iniscam si Prime Minister. Yan, 285. Wait lang, asan yung ka-LQ ko dito? May ka-LQ ako dito, tingnan natin 100, ito to. 185. Tingnan natin dito natin kalkin 285 times 150. Ay, grabe Grabe yung wait lang mali ata yung ginawa ko. Ulitin natin saan na yan? Oy, may X kaya ito pala. 285 divided by 150. Ayan, yun pa rin ang lumalabas So 400 400 billion pesos pero hindi kaya mali itong calcu ko, parang mali pero laking pera niyan 285. Kung sabi nga ni Greco Bellica, di ba? May 150 million kada isa. So sa 250, naku po, laking pera niyan. Saan mapapasana all ka na? Siguro may na ako. Yun lang yung iba, nagtataka ako sa iba. Kung tayo nakokontento tayo sa buhay natin na pasimple lang, basta may biyaya sa araw-araw, okay na sa atin yun. Ba't kaya etong mga to ubod na ng yaman, tapos parang di pa rin sila kontento dun sa yaman na meron sila? Bakit? Siguro baka masyado silang responsableng ama or ina na pati yung
anak ng magiging apo niya, talagang pinaghahandaan niya na yung for the future. Kasi laki na ng pera nila, no? Pero mapasana all ka na lang talaga. Samantalang mapunta tayo dito, nagwawala na po. Nagwawala na ang mga mga pro impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito, na sila, nagwiwilga. Siyempre, sino ba yung kasama? Oo. Kung ang Congress, bagay, kabilang na rin pala to sa Congress kasi nanalo na to. Kung ang Congress, kadalasan, ginagawa nilang palipas oras yung sa mga issue ng Duterte at sa mga vlogger para kesa gampanan nila yung kanilang responsibilidad sa kanilang mga distrito, ay etong mga bagong halal na mga congressman, eto naman yung pinag-aaksaya ng panahon. Panoorin natin. Hindi nagpapadala sa pressure si Senate President Francis Cheese Escudero sa mga panawagan ng ilang grupo na agad nang simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit niya na dapat sundin ang tamang proseso ayon sa konstitusyon at batas. Si Troy Gomez sa report! Araw ng Lunes, iba't ibang grupo. Sundin! Ano to? Ano nakalagay? Sundin ang konstitusyon, impeachment, trial. Ngayon, sundin daw ang konstitusyon. Anak ng teteng. Kayo pa yung may ganang magsalita ng konstitusyon pero yan din ang palagi nyo nilalabag. Grupo ang sumugod sa Senado upang ipanawagan na agad nang simulan ang kawawa tong nakasalaming bata. Sino to? Sana andito na naman si paring adik ko. Paring adik. Kung may paring RJ sa Banateros, merong paring adik sa mga sa mga kawawa naman si RJ. Ginawa pang halimbawa tol. May paring RJ, may paring RJ. Wala, nagkagulo-gulo na tuloy. May paring adik sa mga anti-Duterte, isa siya dyan, ano to ba? Umiyak ka na ba, Dilima? With feelings, rally na lang with feelings pa. Ayop na yan, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga kailangan muna ng paglilitis para alamin natin kung guilty ba o hindi si VP Sara. Kung hindi natin gagawin yung paglitis sa kanya sa pamamagitan ng impeachment trial, how can we know now the truth? Who know now? You know now. Tagina to. Ginagawa na nga, tatlang kayo Ang kanilang pagprotesta ay isinagawa matapos ilabas ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino ang mungkahing 19-day expedited impeachment trial. Ayon sa naturang at least wala naman sinabi dito na hihinto yung impeachment. So anong kinukuda nyo? Tana, dapat nandun kayo naglilingkod sa mga distrito nyo Tana, yan ang hirap. Yan ang sinasabi namin na yung mga congressman na hinalal, sabihin na natin hinalal sila. Dapat naglilingkod sila sa mga distrito nila, pero anong ginagawa? Nakatutok lamang sa mga Duterte. So ibig sabihin, pinapasahod natin sila ng ganyan lang ang kanilang trabaho. Iyan yung masaklap dyan Kaya talagang dapat tinaalis na yung kamera na yan. Walang kwenta. Table, maaring simulan ang impeachment trial sa Hunyo 11 at tapusin bago magsara ang ika-19 na kongreso sa Hunyo 30. Suportado ang panawagan ni na Senador Wing Gatchalian, Coco Pimentel, Mig Zubiri, Joel Villanueva, Nancy Binay at Risa Hontiveros. It is our constitutional mandate. The Constitution tells us to do so. The Constitution is the Bible of our country. We have to follow our Constitution. Dagdag pa ni Zubiri, mahalagang magpulong ang mga senador sa isang caucus upang pag-usapan ang issue, lalo't may mga panukalang batas pa na hinahabol ipasa bago magsara ang Kongreso. And as far as I know, the only knowledge of this impeachment as far as I'm concerned is what his statements are in the media. Sana naman he tells us, either one by one or as a whole. Wala talaga kaming alam.
Ngunit sa kabila ng mga panawagan, tumanggi si Senate President Francis Cheese Escudero na madaliin ang proseso ng paglilitis na dapat isagawa alinsunod sa konstitusyon. Hindi kasi gusto nila iparating itong mga anti-Duterte. Gusto nila na wag nang litisin o rektang i-impeach na si Vice President Sara Duterte. So magulo din sila kasi gusto din nilang madaliin, gusto nga nilang mamadali para ma-impeach na. So ang katwiran nga dyan ng ibang mga senador, hindi pa pwede kasi nga unang-una, kapag ginawa namin yun, parang dumipende na lang kami din sa inyo, mga hayop kayo. Hindi, walang murang ganun wala. So parang ganun nga, no? Parang dumipende na lang ang Senado sa mga kagustuhan ng mga makakaliwa, ng mga gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte, 'di ba? So tsaka ito pa isa. Kung gusto nyong madaliin ng impeachment, dapat isabay natin si Marcos. Kasi puro sila confidential fund, ang daming problema na kinakaharap ngayon na talagang pwedeng or katwiran na pwedeng i-impeach or ma-impeach si Marcos Jr. Yan ang mahirap dyan Nakadepende lang kayo sa Duterte. Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Ginawa ni Escudero ang pahayag nang tanungin siya kung nakakaramdam siya ng pressure mula sa publiko na agad aksyonan ang impeachment case. Gusto nila madaliin namin yung aming constitutional duty. Ang hirap din ng trabaho ni De Lima, no? Di ako naaawa na rin ako kay De Lima, kay Risa. Naawa ako sa kanila kasi ang hirap ng trabaho nila. Alam mo yun? Kasi eto na lang may malaman ka nga lang na isang tao na galit sa'yo, na alam mo namang wala kang ginawang masama pero galit sa'yo, medyo nasasaktan ka ng konti. What if pa kaya dito sa mga to na talagang halos buong Pilipinas ata galit sa kanila? Tsaka naawa na rin ako kay De Lima, no? Pero mo kapalit. Alam naman na natin to na ito ay parang lang to parang katulad ng kay Torre. Inalok si Torre ng posisyon na maging PNP chief ng kapulisan. Kapalit ay gipitin mo si Pastor Quiboloy, gipitin mo ang KOJC, ikaw ang mamuno sa pag-aresto, pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ikaw ang dumakip sa mga Duterte kung sakaling may susunod pa at may mga bali-balita na isusunod nga daw si Pulong Duterte. Huwag naman sana, no? So ang kapalit nun, yung pagiging PNP chief. Eto naman, kay De Lima, ang kapalit ay kagustuhan nilang makabawi kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang Congress nakipagsanib puwersa sa mga makakaliwa at sinusunod ng Congress ang gusto ng mga ito katulad nito ni De Lima kasi para makabawi din sila kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman na natin, hindi ko na kailangan pa ikwento kung ano yung mga nabisto dito sa pagkatao ni Laila Saba Queen De Lima, no? So talagang lahat ito ay talagang may mga kapalit. Katulad na lang yan, nagulat tayo na number 1 ang Akbayan Party List. Na pumasok pa to kung ano ni De Lima. So doon pa lang halatado na at alam naman natin na gagawin silang puppet ni Romualdez. Gagawin silang puppet kung may puppet si Marcos, katulad lang yan nila Gadon, nila Torre. Yan, yung magkapatid na Remulla, yan, mga puppet ni Marcos yan So meron din dapat si Pinsan. Alam nyo naman na piling presidente si Pinsan at sabi nga ni Amy Marcos na Romualdez at Araneta na nga lang ang nagmamanipula ng bansa natin. So sabi ni Amy Marcos yan, hindi nanggaling sa akin yan.
Inano ko lang, kinover, cover, yung kanta. So yun nga no, so ganun din kay Romualdez. So sino ba tong mga puppet na to? Yan, una si Risa Ontiveros, Laila De Lima, yung tatlong idiot na makakaliwa. Hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi minsan nagbabara tong ano ko, itong channel ko, yung cellphone ko naglalag. Tong laptop ko naglalag pag nababanggit ko yung mga pangalan ng tatlong idiot na yan. Basta binansagan sila na The Three Idiot. Yung The Three Idiots sa movie, maganda yun kasi talagang nakaka-inspire. Dito, ito nakakabuisit. Etong Three Idiot na to. At marami pa. Maraming puppet si Marcos na ginaanan na hinahawakan niya para labanan si Vice President Sara Duterte. Kagaya nga ng sinabi ko, dahil nga sa ambisyon. Kasi kung si Lisa ambisyon na maging presidente, paano pa nga si Romualdez? Gusto nga niyan Prime Minister. Wow! Social ka ha? Oo, yung iba, presidente. Kumbaga, hindi naman masamang mangarap. Lahat naman tayo may mga may karapatan mangarap. Kaso i-over yung kay Romualdez, Prime Minister. Talagang panghabang buhay na posisyon ang kagustuhan ng hinayupak. Okay, tuloy natin to kay Chis Escudero. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanilang defense team, handa silang humarap sa impeachment trial upang patunayan na walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Pero ang pinakamalala dito, may balita nga na tumakas na daw to si Vice President Sara Duterte. So yan yung papakita ko sa inyo mamaya. Dito muna tayo sa isa pang video. Pakinggan nyo to ha. Dito kasi, dito sa video na to ni asan yan? Ni Senator Cayetano, dito ay binueltahan niya yung mga estudyante. Sa tutusin dapat hindi pala ito muna, ito pala dapat muna. Yan. Andito yung pinaka-kwento niya, tapos panoorin natin yung pinaka-full video. Dito kasi binueltahan ni Senator Lino Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano, itong mga law student na ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, dapat anak ng teteng, yung mga yung pinagtutuunan nyo ng pansin, hindi yung pati ba naman dito nakikisaw-saw kayo. So, panoorin natin. May panawagan po ang isang abogadong senador sa mga law school na nakikisaw-saw ngayon sa issue po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito balita ni NJ Montehar. Nanawagan ng 5D ng Ateneo Schools and Colleges na ituloy na ng 19th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa nag-issue ng statement ay ang mga dekano ng Ateneo de Manila University School of Law, Xavier University Ateneo de Cagayan School of Law, Ateneo de Davao University College of Law, Ateneo de Zamboanga University College of Law, at Ateneo de Naga University College of Law. Bukod sa Ateneo, nagsalita rin sa issue pabor sa impeachment ang De La Salle University, mga miyembro ng UP College of Law Faculty at San Beda Graduate School of Law. Ayon sa itong tanong diyan, bakit etong mga estudyante na to or etong mga paaralan na to nakikisali? Alalahanin natin, diyan nanggagaling lahat ng mga recruitment ng mga NPA. So ano ba ang papel ni Vice President Sara Duterte sa mga NPA, sa mga makakaliwa? Ano pa ba? Kasi nga isa ang mga Duterte na pumuksa sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Kaya lintik na lang talaga ang galit nila sa mga Duterte na ngayon ay usapang impeachment na nga, kaya gigil sila na ma-impeach si Sara kasi nga gusto nilang bawian yan. Gusto nilang mabawian, gusto nilang maraming ang purpose nitong impeachment na to. Pag nawala sa kapangyarihan bilang Vice President Sara Duterte, bilang Vice President etong si VP Sara, yun, pwede na nilang atakihin. Wala nang kapangyarihan wala nang lakas, no? So
Isa pa, makakabuelo nga yung mga kalaban na wala na silang makakalaban sa darating na 2028 election. Kaya etong mga to nagtutulong-tulong. So sino ba ang may pakana nito? Walang iba kundi yung mga makakaliwa na mga leader ng recruitment dyan. Hindi ko nabanggitin kung sino yan. Diyan naman nanggagaling yan sa mga school na yan, no? Kaya nga ewan ko na lang kaya nga nagtataka ako ba't nanalo pa eh. Hindi naman ako, dito sa totoo lang dati, bilib ako sa mga, yung kwento kasi nung una, okay naman talaga. Hindi totaling, paano ko ba di-deliver? Ang mga makakaliwa kasi, isa rin yan sa akin na bilibang ko noon dahil sa kanilang pinaglalaban. Kaso ngayon, iba na eh. Iba na yung sistema eh. No? Kahit gawan mo ng mabuti ang mga makakaliwa, babalikan ka pa rin nila ng hindi kabutihan. At yan, nasubukan yan mismo ni Pangulong Duterte. Binigyan niya ng posisyon ang mga makakaliwa pero ang ginawa, tinuklaw pa rin siya. So ibig sabihin, kahit anong gawin mong kabutihan sa kanila, wala pa rin. Pag ginusto nila na talagang kakalabanin kanila. Ganong kalupit. Sa grupo, isang continuing body ang Senado. Kaya dapat raw simula na ngayong 19 Congress ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Pero ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat na maging consistent ang mga law school na nananawagan ng impeachment. I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it and I'm happy they're very active and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent. Di ni Cayetano na isa ring abogado, tahimik ang nabanggit na law schools nung magsampa ng impeachment ang Duterte Youth Party List laban kay President Marcos Jr. Yan ang sinasabi ko. So anong ang pinapamukha nitong na to na bakit sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ang ingay nyo. Pero pagdating sa impeachment na isampa na sa Congress at binaliwala nga ng Congress yun, impeachment yun laban kay Pangulong Marcos, kay Mr. Marcos Jr. Ang hirap kasing tawagin siyang Pangulo eh. Parang hindi kaaya-ayang lunukin. So bakit tahimik sila? So eto lang yan eh. Saan ba nanggagaling ang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!